bakit hindi ito na declassify kung sino ba ang tao na to? Kung naparusahan ba ito o napardon ba? Kailangan gagawin ng gobyerno ang tamang paraan para mailabas din ang katotohanan. So kung ang tinutukoy natin ay si Paduano, marami ang nagsasabi na galing mismo sa loob ng NPA na siya ay membro ng Alex Bungkayaw Brigade. Pero ang gobyerno, walang sabi kung sino ba talaga ito. Ano ba talaga ang status ni Congressman Paduano dito sa ating bansa? Ano po ang masasabi niyo po, General, dahil kayo po nag-aral sa PMA, nagsilbi sa ating bayan, nakakuha ng ranggo, isang estrella, tapos may mga kasamahan kayo na nasa uniformed service, nakipaglaban sa mga kalaban ng Estado, tapos ang mismong magpapakulong sa kanila, magpapakontempt sa kanila, yung mga sinasabing front nitong CPP, NPA, NDF at yung mga minsan pa ay naging Sparrow unit ng CPP, NPA, NDF. Ano po ang iyong naramdaman noong ilan sa mga kasamahan nyo po, no? Na graduate dyan po sa PMA, ang parang simple lang sa kanila na ipakulong dyan sa kamera? Yung investigation sa Congress, ang masasabi ko dyan, meron tayong suspected na member ng Alex Bungkayaw Brigade. Ang tanong ko lang sa gobyerno, bakit hindi ito inimbestigahan? Ang tanong ko rin sa intelligence community, bakit hindi ito na declassify kung sino ba ang tao na to? Kung naparusahan ba ito o napardon ba? Kailangan gagawin ng gobyerno ang tamang paraan para mailabas din ang katotohanan. So kung ang tinutukoy natin ay si Paduano, marami ang nagsasabi na galing mismo sa loob ng NPA na siya ay membro ng Alex Bungkayaw Brigade. Pero ang gobyerno, walang sabi kung sino ba talaga ito. Ano ba talaga ang status ni Congressman Paduano dito sa ating bansa? Opo, and sa inyo po, sir, paano po natin makakamit yung hustisya sa kasamaan, dala ng CPP, NPA, NDF? Marami na po sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police, ang walang awang pinagtatambangan nitong mga teroristang grupo na ito. Hindi pa kasama talaga yung marami ding mga sibilyan na apektado ng kanilang mga panggugulo. Tapos ngayon, unti-unti na naman silang namamayagpag. Nagiging maingay po sila ngayon. Magiging walang kabuluhan ba yung ipinaglaban ng mga retiradong mga general, retiradong mga opisyal po ng kasunduluhan at kapulisan kung ito'y tuluyang papayagan po ng ating pamahalaan? Unang-una, gusto ko sanang ipalabas ito. Matagal na itong sulat ito galing sa CPP, NPA, NDF. Saturday, February 18, 2006. Noong 2006, nagpadala ang CPP, NPA, NDF ng greetings kay sinasabi nilang Comrade Kim Jong-il on his birthday. Ginreet ni ng CPP, NPA, NDF itong si Comrade Kim Jong-il nila sa North Korea. Permado ito ni Luis Alandoni. Dito sinasabi na 17, there are 17 non-government organizations na under sa NDF. Ang dapat na ginagawa ng intelligence community nito, ina-expose nila kung sino-sino ba itong 17 organizations na sinasabi mismo ni Luis Alandoni. Meron namang dokumento na nakapag-turo kung anong organization ito para hindi na ma-charge ng red tagging itong armed forces. Dapat i-declassify nila yung mga document that pinpoints
to these 17 non-government organizations. Madali naman yan. Sila mismo ang nagpapalabas niyan. So, kailangan lang ng determinasyon siguro sa gobyerno kung gusto nating talunin ang CPP and PNDF, dahan-dahan din nating i-expose kung anong ginagawa nila sa bayan natin. So, ito, 2006 pa ito. Ilang taon na dekada na wala pang ginagawang aksyon ng gobyerno tungkol dito. Hindi nga nila madepensahan yung mga sinasabi, sinacharge pa ng CPP and PNDF na red tagging ang ginagawa ng gobyerno at ang armed forces pag in-expose sila. Bakit hindi nila ilabas yung mga dokumento na tuturo kung sino ba talaga o ano ba talaga itong mga organization na ito at sino yung mga membro na nagpapatakbo nito. Pangalawa, sa natitirang 1,900 na fully armed NPA members, palagay ko hindi naaabot kung gagawin talaga ang trabaho ng armed forces. Hindi naaabot ito ng isang taon, mag-uubos ito. Remember na 35,000 na nag-surrender sa gobyerno nung panahon na nakaraang regime ni dating Pangulong Duterte. At ngayon, ay siguro itong mga 35,000 na nag-surrender, meron sa kanila nakapagturo kung saan yung mga base ng mga imperial na place. At sila na mismo ang magtuturo at tumulong sa gobyerno para tapos na ito kung saan itong mga kampo, kung saan itong mga base camp ng NPA. Parang ano pang ginagawa ng mga surrender kung hindi naman sila ginagamit ng gobyerno para matapos ang problema. Kailangan siguro sa Kongreso, kung hindi ngayon, dahil maraming alyansa sa loob ng Kongreso ngayon, so hindi na sa susunod na Kongreso siguro, ay ang mga bagong mananalo sa eleksyon, ay kailangan na i-declare ng Congress kung ano ba talaga itong CPP and PNDF. Kung sila ba talaga ito na nakalaban ng bayan. Na-declare na sila sa ibang bansa, particularly sa United States na mga terorista sila. So kailangan ang buong Congress as a whole should be able to declare the CPP and PNDF as enemies of the state, and those who are allied with them should be exposed by the government. Nasa naman natin yan, anti-terrorism law. Covered naman yan. At ang dagdag lang dyan siguro is a full declaration ng Congress na sila ay kalaban ng gobyerno. Kung paano ang gagawin ng CNP kung Congress mismo, hindi kayang i-declare sila na enemies of the state. Opo, and General, mismo rin sa bibig ni Joe Masison na binanggit din niya itong iba't ibang mga grupo na ito na talagang konektado sa CPP, NPA, NDF. No? So kumbaga, hindi mo na ito maituturing na red tagging, and dinig ko, meron ulit siyang ginagawang mga grupo na tumatakbo din sa darating po na midterm elections. Ano po, maliban dito sa pag-expose, ano po ang inyo pong masasabi sa taong bayan? Dahil bihasa ang CPP, NPA, NDF nito sa mga mapanlinlang na mga pamamaraan. Ang tama lang magagawa dyan ay ang gobyerno ay sila mismo as a whole magtutulungan kung paano expose ito mga members ng CPP, NPA, NDF. Kung meron mga dokumento na nakatago, merong libro na ginawa si Ruben Guevara na hindi pinapublish ni Cory Aquino noon. Ang title ng libro na ginawa niya, eto na naman to ng gobyerno, Re-establish Communist Party of the Philippines. 4 na volume yan. Para malaman bibigyan at malaman na rin ng mga tao siguro.
ginagawa ng CPP-NPA NDF. Sa 4 na volume na yun, na-publish na si Cory nung buhay pa siya personally, na hindi pinayagan ni Cory na i-publish itong libro na ginawa ni Caroben Guevara. So sa 4 na volumes ng libro na yan, ay in-expose niya from 1968 hanggang sa 1987 ang pag nagsimula ng CPP-NPA NDF. So nasa gobyerno na yan kung gusto nilang i-classify yung libro na yun and i-publish para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang ginagawa ng CPP-NPA NDF.